Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa oras po ito ay magbabalik tayo muli upang i-discuss, upang usapan natin yung tungkol sa pagkawala ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kasi ang karamihang nasa publications ngayon, nasa televisions, nasa radio stations, nasa babasahin, worldwide, wala kang makikita na meron daw Pilipino na naging national hero. At ang nagpapaliwanag mismo yan ay ang gobyerno natin na hindi nila makita-kita kung meron ba talagang Pilipino na naging national hero. Kaya hindi siya makapag-decide, gagawin ba nating national hero ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal? Hindi naman siya Pilipino. So, paano po hindi naging Pilipino si Dr. Jose Rizal? Bakit po siya ay naging isang inchik? Sa napakalawak po na dagat na yan, na nakikita natin, ito. Bakit walang makita itong mga inchik, Maliit siguro ang mata. Alam naman natin ang mga inchik, maliliit ang mata. Hindi nila, ibig sabihin, kaya nila nasasabi yun, hindi nila makita yung Pilipinas. Kasi ang salitang Pilipino ay hango sa salitang Pilipinas. So, saan ba galing ang salitang Pilipinas muna? Sabi ng iba, galing daw sa salitang Kastila, At sabi ng iba, bigay ni King Philips. So, pwede yung Philippines, pero yung Filipino, yung letter P, P-I-L-I-P-I-N-O. P-I-L-I-P-I-N-O, Ito naman, ginawa na nilang F, Kasi pinagbasihan nila yung nandun sa line 2 of paragraph 1. So, sino bang nagsabi na tayo ay Pilipino at ito ay Pilipinas? So, wala tayong ibang pwede natin pagbasihan kundi yung historian, scientist, at isang doktor na dapat natin paniwalaan. At yan ay walang iba, mismong si Dr. Jose Rizal. Tingnan po natin kung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ang bansa natin ay Pilipinas. So, dito, pakita natin na saan ba nakita ni Dr. Jose Rizal yung Pilipinas? Diba? So, dito, ang sinasabi, kaya di makita ng mga inchik yung Pilipinas dahil di nila binabasa itong line 2 of paragraph 13. So, ito po, paragraph 13, Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang iniidolo ko na bansa, ay kapighatian ng aking mga kapighatian. Okay? So, ano ba yung sinasabing kapighatian ng mga kapighatian? So, ang ibig sabihin yan, kung nakakaramdam ang mga Pilipino ng gutom, nakararamdam din siya. Kung nakararamdam siya na inaapi ang bansa niya, ay inaapi din siya. Okay? Kung nakararamdam na si Dr. Jose Rizal na pinapatay ang mga Pilipino, nararamdaman din niya na siya ang pinapatay. Kung nararamdaman ng Pilipinas na siya ay inaalipin, ay inaalipin din siya. O, yun po ang sinasabi dyan, So, maliwanag na very scientific and very spiritual yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, And very physical, So, sabi ni Dr. Jose Rizal, saan makikita ang bansang yan? Okay? Meron bang Pilipinas na nasa China? Wala, di ba? So, nasaan ang Pilipinas? Okay? Ang Pilipinas, ayon kay Jose Rizal, ay nasa rehiyon ng araw. Okay?
So, pag sinabing rehiyon ng araw, malawak po yan. Malawak ang ibig sabihin yan. Okay? So, darating tayo doon sa creation of heavens and earth. No? Creation of light. No? And creation of all sinasabi nating things in heaven na kailangan ng mga tao. At kailangan ng mga halaman, kailangan ng mga hayop. No? So, yun ang sinasabi na region of the sun. No? Yung isang lugar na pwedeng tirahan ng lahat ng nabubuhay at ng mga bagay na iniligay ng Diyos. Okay? So, yun ang region of the sun. So, maliwanag na walang kinalaman ang kahit sinong tao, kahit si Rizal, o kahit sinong dayuhan, na hindi mo pwedeng pakialaman yung region of the sun kasi bahagi na yun ng mga gawa ng Diyos. Okay? Merong galaxy, di ba? Sino may gawa nun? Merong buwan, may araw, di ba? Sino may gawa nun? May dagat doon sa region of the sun, di ba? Sino may gawa nun? Di ba? So, sino nga ba ang may gawa ng mga bagay na yun na sinasabi ni Dr. Jose Rizal? So, maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kahit Pilipino ay hindi pwedeng gawin yung mga bagay na yan. Kaya nga sinasabi niya na sa Pilipinas, walang iba ang naghahari. Bakit kinakailangan maghari itong Diyos? Kasi nga, siya ang gumawa ng kaluluwa ng tao. Okay? So, yung ancestors natin kay Adam, siya ang gumawa. Okay? Yung ancestors at saka yung genealogy ng sweet foreigner na kaibigan ni Dr. Jose Rizal, yung banyagang malambing, no? So, yung malambing, yun yung banyaga, no? So, yung magiliw na bansa ay yung foreigner na kung saan galing yung kaibigan niya na si Ferdinand Blumentritt. Okay, si Ferdinand Blumentritt ay isang Austrian na yung genealogy niya ay hindi galing sa bayan. Okay, galing po sa isang bansa. Okay, so maliwanag na kaya naging kaibigan ni Dr. Jose Rizal itong banyaga ay dahil hindi siya pinanganak sa bansang Pilipinas. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng sweet foreigner. Yung katanggap-tanggap sa kanya, yung sinasabi niya. O, naniniwala ba si Ferdinand Blumentritt na ang Diyos yung gumawa ng Pilipinas ng 7,641 islands? Siyempre, kung sinabi mong islands, may nakapaligid na dagat yan, di ba? So, siyempre, naniniwala kasi kaya nga naging sweet foreigner. Naging kaibigan niya ay sweet foreigner. Di ba? So, itong mga inchik, bakit hindi niya nabanggit dito na sweet foreigner yan? Okay, so, malaki ang ginagampanan ng mga inchik, no, sa isa ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga taong yan ay naging gobernadorsilyo ng bansang Spain. Ano? So, sa makatuwid, ang pagitan ay dito ay tubig, okay? Na nasa saklawan ng rehiyon ng araw. Okay? So, yun po ang ibig sabihin niya. No? So, pag sinabing region of the sun, we are talking about terrestrial body of the earth. No? So, yung terrestrial body of the earth, may tinatawag din na quadrant. Ano? So, yung quadrant ay meron tayong sinasabing northern hemisphere. Yan yung 0 degrees latitude to 90 degrees latitude. No? Doon na yung sa North Pole. At yun namang southern hemisphere ay from equator 0 degrees latitude to 90 degrees south latitude. Okay, yun na yung South Pole. So, saan makikita ang Pilipinas? Sa north or sa south? Okay, so, pag binagbasihan natin, di sa north kasi ang Pilipinas, nasa north of equator. Okay? So, paano natin makikita yung north of equator? So, ayan po, no?
So, nilagyan natin ng grid lines, no? Para makita natin yung pinapaliwanag natin, ano? So, yung sinasabi ni Dr. Rizal na region of the sun, actually, yan yung mga grid lines of the globe. North, south, east, west. Okay? So, ang sinasabi ni Dr. Rizal dito ay tungkol sa isang bansa na nasa rehiyon ng araw. Saan ba yung rehiyon ng araw sa daigdig? Kasi hindi naman pwedeng rehiyon ng araw na nasa buwan ka. Diba? Kasi rehiyon din ng araw yon. O kung gusto, pumunta ka doon sa Andromeda Galaxy. May rehiyon din ng araw doon. Kasi ang daming mga stars. There are billions of stars in heaven. Saan ka nga? Ay, di ba ang sabi ni Dr. Rizal? Nandito ka sa Pilipinas. So, natural na sa Earth ka. Pero yung Earth, hindi yan nandoon sa bahay ni Domingo Lampo. Wala yan sa kwarto niya. Wala yan sa kusina ni Domingo Lampo. Okay? Yan ay sa region of the sun. Okay? So, saan sa planetang daigdig matatagpuan yung ating bansa sa rehiyon ng araw? Okay? Sa rehiyon ng araw, matatagpuan mo north of equator. Okay? Ano pa? Nasa 120 degrees. No? Ang longitude. No? So, sinabing longitude, galing doon sa sinasabi natin dito, sa kabilang side na ito. Diyan. North to south, passing equator. Nadaan niya ng Greenwich, Yun yung tinatawag natin na prime meridian. Okay, sa prime meridian, meron tayong tinatawag na 0 degrees longitude. Kung saan doon nagsisimula yung oras. Okay? So, pag nakita mo na ang oras ay hating gabi na doon sa London, okay? Dahil oras ang tinitingnan natin, di ba? And God divided the darkness from the light. So, you have to start from the darkness to the light. So, meaning na yung daigdig ay nagro-rotate counterclockwise. Okay? So, ibig sabihin, naunang sumikat ang araw dito sa silangan kaysa doon sa London. Okay? Nauna yung sikat, pero nauna yung oras doon, pero dito sa atin, nauna yung liwanag. Because God divided the lights, which is the, yung regions of the sun, yung liwanag ng araw, is called light. And God divided the lights from the darkness. So, kasi having lights, yun yung 24 hours. From 0 hours, 00 hours, UTC, or Universal Time Coordinated, yan yung oras na nagsisimula dyan sa Greenwich Mean Time dan sa London. Okay? Pero hindi ibig sabihin na nauna yung oras, maliwanag na doon sa London. Hindi. Okay? We have to follow the law of God. God divided the lights from the darkness. No, nasa Bible yan. So, it means that from the prime meridian, if you rotate a globe, counterclockwise, nakatingin ka ay doon sa north. Okay? So, malalaman mo na nauna ang liwanag dito sa bahaging silangan. Okay? So, ibig sabihin, advance tayo ng 8 hours. As doon silang hating gabi sa Greenwich Mean Time, doon sa London, dito sa atin, alas 8 na ng umaga. Meaning, tulog pa doon yung mga tao, ating gabi pa lang doon sa London, dito sa atin, nagtatrabaho na. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng region of the sun. Okay? So, matatagpuan mo ang Pilipinas sa grid lines of the earth, na nagsasaad ng measurement ng time, distance, and space in our planet. So, yun ba? Hindi po tungkol sa dugo ng incheck ang pinag-usapan dito. So, nag-insist lang itong mga incheck na tungkol sa dugo nila ang history ng Pilipinas, hindi po totoo yun. So, dadako po tayo dyan. So, yun po yung sinasabi dito ni Dr. Rizal.
Farewell, beloved country, treasured region of the sun. Meron siyang isang pinahalagang bansa, na kanyang minamahal na matatagpuan sa rehiyon ng araw. So, meaning, hindi yan pwedeng sakupin ng Spain, ng Australia, ng Indonesia, ng Japan, at ng kahit anong bansa. That's because they have their own countries na nandoon din sa region of the sun, specific area of the grid line in our planet. Nandun sila, kanya-kanya tayo. So, hindi mo pwedeng sabihin, ikaw si Inday Sara o Duterte, lawyer ka, lawyer din ang tatay mo. Pero bakit ginagawa mong sister city ang Cebu at saka ang Davao ng cities ng province of Fujian? Diyan sa Xinjiang, sa Xiamen, at saka sa Nanning o kaya sa Beijing. So, bakit mo ginagawang sister cities? So, ang ibig sabihin niya, itong witchcraft historia na ito ng mga Duterte family, pinatutunayan nila na ang sisters na founding father ng Pilipinas ay ang ancestors ng People's Liberation General Yefe. Okay, so ito ang gusto nilang patunayan ng mga Duterte. Okay, so ganun yan. Yung sinasabi ni Xi Jinping, So, yung sinasabi ni Xi Jinping or ancestors of China, yan yung sinasabi ni Xi Jinping. Yan yung sinasabi ng mga Duterte. Ang sabi dito ni Xi Jinping, yung ancestors daw, sorry. Okay. Sorry. So, yung ancestors daw, okay. Ng China, ang founding father ng Pilipinas. Okay? So, ang kinikilala ng China, kaya nabuo yung 9 dash lines. Ang lumikha daw ng Pilipinas ng 7,641 islands ay hindi yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na Diyos. So, bakit ganun mag-isip ito mga inchik? Na ang kinikilala nila ay hindi yung may likha ng langit at ng lupa. Okay? So, nakakapagtaka, di ba? Okay. Okay, saglit. Medyo na-offset kasi ito dito sa side na ito. So, dito natin titingnan sa kabila. Okay, so kailangan natin ma-process na hindi totoo yung sinasabi ng mga MCK, na okay, ganito ang sinasabi ni Xi Jinping, saka ni Duterte. Sino pa? Yung mga gumawa ng Chinatown, yung mga gumawa ng Chinese Garden. Sino ba yung gumagawa ng Chinese Garden? Iba yung mga apo ni Limahong. Sino ba yung mga apo ni Limahong na inaamin nila, nalulo nila yon? Lulo nila, ipumatay ng Pilipino. Okay? So, pwede ba natin na gawing basihan na maging hero itong apo ni Limahong? Okay? So, hindi pwede. Kasi bakit? May criteria si Dr. Rosie Rizal. So, dapat ang totoong hero ay yung nagbigay ng buhay para sa bansang Pilipinas. Hindi yung kumuha ng buhay. Hindi yung kumuha ng ari-arian. Hindi yung nagnakaw. Okay? So, tingnan natin si Limahong. So, si Limahong, napintin natin si Mr. Limahong dito. So, maraming history na kababalaghan ito. Mga inchik. So, si Limahong ay dumating noong 1574 dyan sa baybayin ng Maynila. So, siguro dyan galing yung mga lahi ni Janet Lim na pulis. Kasi Limahong, di ba? Janet Limahong na pulis. Kasi mahilig mamirata ng anong pinipirata ni Limahong? Ni Lim? Ni Janet Lim Mahong
di ba? Yung mga funds ng Armed Forces of the Philippines. Ano pa? Yung PDAP na sinasabi, ano? So, yun ang mga pinipirata, mga lay ni Limahong. So, ito naman, si Limahong, no? Ito naman, ang pinipirata niya yung mga barko. No? So, meron daw yan na nasa 3,000, 2,000 to 3,000 mga barko na napasa kanya, mga galyon. Ano? So, maaaring merong kababalaghan. Bakit itong piratang ito? Napakaraming barko. 3,000, ano? Kaya mayaman talaga si Marcos, no? So, huwag na muna natin pansinin yan. No? So, ang sinasabi ni Dr. Rizal dito, hindi pwedeng maging hero ng bansa ng Diyos ang mga mamamatay tao. Hindi ba sinasabi ni Dr. Rizal, dapat sa Pilipinas, Diyos ang pwede nating bayani ng ating buhay. Okay? Ibig sabihin, tagapagligtas, tagapayo, no? At siya natin inaasahan morally, spiritually, na kung paano tayo mamumuhay sa ibabaw ng daigdig. Ano ba? So, sinasabi nung si Rizal, dapat sa Pilipinas, na iniidolo ko, no? Na bansang minamahal, no? Dapat pag iniwan ko kayo at ako'y magpahinga na forever, no? Dapat wala nang mamamatay tao. Sino nga ba yung mamamatay tao? O, diba? Sino ba yung mga hangmen? Sino ba yung mga oppressors? Yung sinasabi dyan. Kasi may binabanggit si Dr. Rizal dito, diba? Maliwanag na sinasabi niya na may pumatay sa kanya. Diba? At alam naman natin kung sino yun. Diba? Kastila at mga gobernadorcillo. Diba? So, ito ang pumatay. Itong mayroong kutsilyo na to. No? Yung isda na yan. No? Okay, sino ba yan? Government yan. Okay? So, ang government ng Spain ay dito ay pinamumunuan ng gobernadorcillo. At yan yung nakikita natin ngayon doon sa silyo ng Philippine President. No? Yung presidential seal. At yan din yung nandoon sa tinatawag natin na Vice Presidential Seal. Okay? Okay, nakita niyo po ito. Okay, so meaning na bumalik na naman itong mga apo ng gobernadorcillo pag nakita niyo yan, no? Hindi ba pinuhunan ng Amerikano? So, ano ba yung napuho ng Amerikano diyan? Di ba? Kanilaban ng Amerikano itong Spain, ito. Okay? Pero ito, gobernadorcillo, hindi napuho ng Amerikano. Nanatili pa rin dito kasi nagsibalik. After gumagyera ang Spain, no? Kaya mautak ang Spain eh. No? So may control pa rin dito ay, alam mo naman, itong Vatican, yun yung may cross, at ito yung Europe, at ito yung Spain. Okay, ganun po yan. And then sa ilalim ng Spain, mayroong mga gobernadorcillo. So, yung mga gobernadorcillo na yan, ay isang halimbawa niya ay si Emilio Aguinaldo. No? So, kaya makakita mo na okay, siya daw yung first president. No? Which is, hindi naman. Kasi yung dapat na first president natin ay si ang first president natin ay si Dr. Rizal dapat, ano? Kasi si Dr. Rizal ang unang nakapaglaban. And then, kung nabuhay yung dalawang yan, si Dr. Rizal, ang vice president ay si Andres Bonifacio. Okay? Yan po yan. So, yan ang kasaysayan ng Pilipinas. Okay, so, itong mga gobernadorcillo na ito, mga bayaran yan ng Spain at may mga malalaking lihim yan. Ano? So, alam naman natin na, ito mo, mayroong sinasabing na kayamanan, no? Na yung
na kinuha dyan ng Spain sa kinurapat dyan, ninakaw niya dyan sa South America. Yung gold ng Inca, yung gold ng Aztecs, yung mga gold ng mga nandyan sa southeast coast of South America o South America. Di ba? So, dito daw ibinaon, sabi ni Karen Hughes. Kaya may lihim ang Espanyol at ang mga gobernadorsilyo dito. At si Marcos ay signature niyan sa TVM LSM 666, kung saan ay kayamanan na tinataglay ng Vatican, ng Europe at ng Spain, at ang tagapag-ingat ay ang gobernadorsilyo. So yung mga gobernadorsilyo na yan, mapansin nyo, ang arrangement niyan, ito yung simbahan, ito yung munisipyo. Parang yung ganyan arrangement nila. Okay, yung munisipyo namamana sa mga barangay. So yung mga barangay ay pinamumunuan ng mga gobernadorsilyo na sinasahuran ng Spain ng halagang 200 ewan ko magkano yan kasi wala naman nakalito. Pero ang term nila ay 2 years. 2 years. Okay, nare-renew. Ibig sabihin, mga papit nga sila at mga bayaran. Yung mga trust ng Espanyol, yung mga gobernadorsilyo. Yan sila, Emilio Aguinaldo. Okay, so ganyan po, dyan po galing yung presidential seal. Yan. So meaning na, nung mawala yung Amerikano, bumalik na naman to. Kaya makakita nyo na ang mga gobernadorsilyo, siya nang nakikialam ngayon. Hindi na nakikialam yung Spain, pero sila na nakikialam. So, lahat ng halos ng gobernadorsilyo, dito sa list of Chinese Filipinos. Dapat makikita nyo yan. Okay? So, okay, galing kay Emilio Aguinaldo, lahing gobernadorsilyo, hanggang dito kay Duterte, Okay, so ngayon yan. Si Ferdinand Marcos, andyan din si Robredo, si Rizal, sinama nila, Kaya ilinigay natin blue kasi hindi naman totoong incheck siya. Okay, ginawa lang siyang incheck, kaya tayo ay nawalan ng national hero. Okay? So, okay, si Duterte. Okay, si Duterte, ayan. Okay. Yung silyo ni Duterte, ayan. Okay, yan. Yung gunggong na yan. Yan. Okay, bumalik na naman. So, kalabanin na naman ng Amerika yan. Kasi ito, sinira ng Amerikano ito. Ang itinira lang niya ay religion. Kaya yung sabi ng Amerikano, na-rebuild niya ang bansa natin para bigyan tayo ng kalayaan na hindi binigay sa atin ng Europe at ng Vatican sa pamumuno ng Spain, na under government of Fujian Chinese. So itong mga Fujian Chinese, ilang ngayon ang bumalik na naman sila after World War II, di ba? Napugo na sila after World War II, di ba? Kaya nagtayo sila ng mga sinasabing mga pukbalahap, at gusto nila na palabasin na sila ay hero na naglalaban nila ang Pilipinas laban sa Hapon. Kaya hero din sila. Okay, so pinaglaban nila ang Pilipinas laban sa Kastila. Pero ang Pilipinas ay hindi bansa, bayan. So, ganun po yan. So, okay, balik tayo dito kay Xi Jinping, So, kasi ang sinasabi dito ni Xi Jinping, ay ang China daw at ang Pilipinas ay merong shared history. Okay? So, ang sinasabi nilang shared history ay si Dr. Jose Rizal. Okay? Si Dr. Jose Rizal ay may dugong incheck at yung dugo noon ay hindi galing sa Pilipinas. Galing sa Fujian, China. So, yun ang gusto nilang palabasin. Kaya mapapansin nyo na sabi ng mga incheck na ganito, the selection of national hero. Okay, kasi nga wala na daw national hero, di ba? Okay. Di ba sinasabi dito, wala ka nang
the Philippines doesn't have an official national hero. Okay? So, ina-mindset tayo na walang national hero. So, ibig sabihin, si Dr. Rosie Rizal, hindi niya kilala ang mga Pilipino at hindi niya kilala ang Pilipinas. Kilala niya lang ay yung kapwa niya Inchik at saan siya nagmula. Okay? So, lahat dito, kapatid, Business Mirror, no official national heroes. Si Lord na Pataho Kapunan. Okay, sino pa yung nagsabi niyan? So, yun ay laman ng balita. November 2013, mula nung si Duterte ay maluklok, puro tungkol kay Jose Rizal na sinasabi. At katulad ito, sinasabi ni Amy Marcos, na ang Pilipino daw ay walang national hero. In fact, we have no one. Di ba? Wala daw kahit sinong national hero sa Pilipinas. Pero inilibing nila sa libing ng bayani si Marcos at ginawa ding bayani ni Duterte si Aquino. So, ibig sabihin kung walang national hero ang Pilipinas, hindi Pilipinas ang Pilipinas, China na. Kasi ang gusto nga ng China, ang bansa ni Jose Rizal ay hindi Pilipinas. So, hindi siya Pilipino. So, saan makikita ang bansa ni Rizal? Makikita daw ay sa northwest of the Philippines. Tama ba na pagbasihan natin yung terrestrial navigation using bloodline para makita natin yung Lost Eden na sinasabi ni Dr. C. Rizal? Diba? So, dito sa sa China, itong nasa kanan na ito, okay, galing dito sa section 1, nasa baba ng section 1, dito sa babang to, yan po yung nasa wall, inscription po yan sa wall na matatagpuan mo dyan sa Xiongqi Village, sa Lushan District, sa Zhejiang, Fujian Province of China, na sinasabi dito, ang sabi dito sa section 2, yan yung nasa Flaki, doon mismo sa monumento ni Dr. Jose Rizal na ginawa, inimbento, minanufacture nitong si Erap Estrada, kasama itong si Madam Po Ying, yung Chinese ambassador to the Philippines, at kasama yung 7 organizations ng witchcraft historian ng mga Chinese Filipino na gumagawa ng kasaysayan ng Pilipinas para sa ancestors nila. Okay, kasama din dyan ang China, sangkot din, at yung mga Fujian genealogy. Ayaw din na matanggap na si Jose Rizal ay Pilipino. So, ibig sabihin, ayaw nilang kilalanin na ang bansa natin ay Pilipinas. Okay, ang gusto nilang maging bansa ni Jose Rizal na pinagpaalaman ay China. So, parang sinasabi nila, nagkamali yung last farewell nila. Hindi tama. So, kinukorek nila yung history na yung last farewell ay poem yun tula para sa genealogy of Chinese ancestry. So, ganun yan. So, makita nyo na dito na namamatay daw si Rizal ay nabuhay ang diwa ng mga Pilipino. Ayan, his death had awakened Filipino people. Rizal's roots are in Sianggukon village. Doon sa village daw. Namulat ang mga Pilipino. Mantarang di natin alam yung mga sabi nila yan, na nakikita yung pinagmulan ni Rizal sa Sianggukon village. At nagmula siya ay hindi sa isang bansa, kundi sa isang lahi. At yung lahi na yun ang nandun sa isang bansa. So, ganun na, naloko na. Nagkaloko-loko na kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga, bakit nagkaloko-loko? Okay, dahil sa mga loko-loko na ito ng mga Inchik na ay tumanggap na ang Pilipino ay mayroong bansa. Ang gusto nila, ang Pilipinas ay sakop ng kanilang bansa. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya, nawalan tayo ng national hero. Okay, so, bakit nagkakaroon? So, yun ang shared history ng China. Okay?
So, si Jose Rizal, pinanganak doon sa Pilipinas. Si General Jepe, pinanganak din sa Pilipinas. Parehas merkado ang kanilang mga lolo. Kaya sila ay magpinsan. So, nung pinanganak kayong dalawang yan, iisa ang kanilang sinasabi. No? Ang pinikilala nila ay yung ancestors ng kanilang province, Fujian. No? Di nila kinikilala yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. No? Ayaw ng mga incheck na si Jose Rizal ay galing sa Diyos. At dito siya pinanganak sa Pilipinas, yung binhi niya. Ang gusto ng mga incheck, si Rizal, yung Diyos, at saka yung foreigner na kaibigan niya, galing din sa China. Kasi sabi dito, ang founding father doon ng Philippines, ang China. Kaya pag may bumisita dito, na sweet foreigner, ay sasabihin niya ay, ng incheck ay, hindi. Kung kayo, magrespeto kayo sa ancestors namin dahil ang Pilipinas, bayan namin. So, ganun ang nangyari. Ano? So, naging mali na kasaysayan ng Pilipinas dahil sa maghahamang mga inchik. Ano? So, yung mga nagsasabi na may dilawan, ano? Ay walang dilawan, no? Saan kayo manggi lang at saka dilawan, ano? So, yung mga Pilipino kayo manggi, ay yung mga dilawan, yan sila Cory Aquino, dilawan, si Emilio Aguinaldo, dilawan, Duterte, dilawan, Bongo, Lacson, Litu-Lapid, Alfredo Lim, no? Limahong, no? Ferdinand Marcos, Sergio Osmeña. Wala pa dito si Magsaysay. Si Magsaysay, siya ang nag-imbento ng Chinese Chamber of Commerce. Kasama itong si Lucio Tan, saka si Henry C. At nangutang sila ng $900 million, no? Sa World Bank para nakawan yung mga mahihirap. So, hindi napunta sa mahihirap. Yung pera, napunta sa conglomerate ng Chinese Gobernador Silio. So, pag sinabing Gobernador Silio, yan yung mga lahi na nandito sa Chinese Filipinos. Walang iba. Okay? At sila nagmamanipula sa awit, sa mga history. Kaya, nandyan sila sa gobyerno natin ngayon. Okay? So, at sila ang pwede nating idemanda dahil sa pamimiki nila na kasaysayan. Katulad nito, si Henry C. at itong si Lucio Tan, magkasama siyang pumunta, no? Doon sa Xinjiang at sinabi na kaya daw si Jose Rizal ay nasa China ay dahil sa agawan ng territory. Okay? Meron po tayong video niyan. So, ito po yung video, ano? So, ginagamit ng media, ng News 5, no? Na sila ay maging propagandista ng China. Kasi kung mga Pilipino yung mga yan, no, alam naman natin ng mga nasa media ngayon, ng mga inchik, para ipagpamalitan, ang Pilipinas ay hindi na pwede ipagtanggol bilang Pilipinas. Laging sinasabi niya na sa gitna ng agawan ay dugo ni Rizal ay nasa China. O, basahin po natin. Pakinggan natin. Sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Pepe, kabilang sa mga bida sa Celebrity Wall sa Xinjiang City. Yan ang inaksyonan ni Michelle Orosa Oplet. Ang Xinjiang City sa Fujian Province ng China ay isa sa mga tinatawag na economic powerhouse ng China, parte ng tinatawag na Maritime Silk Road na sentro ng kalakalan. Pero sino mag-aakala na sa gitna ng maunlad na syudad ay binibigyang pugay ang ilang mga Pinoy? Sa Celebrity Wall na nagtatampok ng kasaysayan ng Xinjiang, makikita ang isang mukhang kilalang-kilala ng mga Pinoy, si Dr. Jose Rizal. Dito raw kasi nanggaling ang ninuno ng ating pambansang bayani na si Domingo Lampo o Ke Yingnan sa Chinese. Nag-migrate si Lampo sa Pilipinas at naging isang kilalang negosyante. 就是在整个的菲律宾影响力是很大的。We just want to show our respect to him, we admire him, and so we also built a square to commemorate him, and he is a hero. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa mahigit 1 milyong Chinese na nasa Pilipinas ngayon, karamihan ay may ancestral roots sa Xinjiang. Kasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Okay? Kasama daw si Lucio Tan at Henry C. So,
Meron po yung case dito si Lucio Tan, ano? Okay, basahin natin. So, isang kawatan po ito si Lucio Tan, no? At siya ay member ng Chinese Chamber of Commerce na ginawa ni Ramon Magsaysay. So, nag-invento po ng Chinese Chamber of Commerce ay si Ramon Magsaysay, no? So, sino si What if I told you that the most powerful banking entity in si the Lucio Tan? So, si Lucio Tan, isa pong businessman daw, pero actually, pag na-research mo siya, parehas din siya ni Janet Lim Napoles from Rag to Riches. Parehas din ni Cynthia Villar na isang pujian din na Rag to Riches. So, siya ay pinanganak hindi sa Pilipinas. Parang pero yung case naman ni General Lipe, hindi siya pinanganak sa China, no? Sa Pilipinas siya pinanganak, pero pujian siya. Naging founding father yung lulun niya sa China, nitong si General Lipe. So, dito naman si Lucio Tan, ikinukunik naman niya yung sarili niya kay Dr. Jose Rizal, at dahil yun ay sa agawan ng teritoryo. So, dahil sa agawan ng teritoryo, ay ginagamit nila yung dugo ng ni Jose Rizal, pwede bang gamitin natin ang dugo ni Jose Rizal sa agawan ng teritoryo? I-discuss po natin yan. So, pakinggan mo natin itong isang kamag-anak ni Jose Rizal na si Lucio Tan, no? Si Lucio Tan, yan ay Lucio Tan. Lucio Chowa Tan. May pangalan, may apelyido pa, may pangalang inchik pa yan, ano? So, si Lucio Chowa Tan, pagka pinag-aralan nyo, ay kahawig yan ng ancestors ni Kiyenan. Ang ancestors ni Kiyenan ay si Chua Shukto, isang Henan Chinese. Kung naalala nyo yung Henan province, yun yung nagbaha, ano? Nasa central China, nagbaha. Sobrang baha, no? Pinarusahan na sila ng Diyos dahil sa kasinungalingan nila at kagahaman na nila. So, lumalabas sa atin, pag-aaral na itong mga inchik na gaya sa pujian ay mga plunderer, mga magnanakaw. At ang ninanakawan nila ay mga mahihirap. So, bakit din nila ginagawang nakawan ay yung China at dito pa sila nagnanakaw sa Pilipinas? At ang ninanakawan mga mahihirap. So, paano nila nananakawan yung mga mahihirap? Ipinangungutang nila sa World Bank. Ang garantor nila itong mahihirap. So, kung nagnakaw ng 900 million, natural, 900 plus 900, 1.8 billion dollar ang inutang nila. Kasi bakit naging 1.8 billion? Kasi, yung 900 million, na hindi napunta sa mahirap, napunta sa mga negosyo nila ni SM. Nitong si Xiaomart, no? Doon napunta sa bulsa nila kasi conglomerate sila eh. So pinangutin nila yung mahihirap, napunta sa mga negosyo nila kasi walang pera. Nang umalis si Marcos, walang pera ang Philippine National Bank. Wala din pera yung ito dahil ito nga ang history nito yung SM maglilinis ng sapatos. Ito naman kusinero. Kaya paano nagkaroon sila ng airlines? Paano sila nagkaroon ng mga bangko? Nangutang sila ng $900 million in the name of poverty project. Walang pinagkaima sa PDAP ni Cory Aquino. At si Cory Aquino, taga Xiamen din. Ang pangalan ng mga Aquino ay Ko. K-H-O. Ko. Yung Ko family, taga dyan sa Xiamen, yan yung mga ka-partner ni Duterte ngayon sa Manila Bay Reclamation Projects.
Sila yan, tsaka yan sila Lusutan. Okay? So, isang malaking scam, di ba? Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin. Yung scam na yan. Kasi, buhay pa itong mga ito eh. So, kasi ang pinaglalaban nga nila, hindi naman yung Pilipino. Mahihirap. Hindi yung bansang Pilipinas. Yung lahi nila. Kaya kasi bakit ganun ang tingin nila? Nagiganti sila, parang pinalalabas nila na nagiganti sila Pilipino. Kaya sila ay kinukuha nila yung mga pera natin. Ninanakawan yung mga mahihirap. So, meron silang rebellion. Kasi nga, pinatay ng Pilipinos, ang apo ng China na si Rizal, tapos sinundan pa na si namatay ito sa aeroplano, sino ito? Si Magsaysay, namatay din. So, parang gumaganti sila kasi mga apo nga ng China, si Ramon Magsaysay. Oh, lahat yata ng naging presidente, galing kay Emilio Aguinaldo, yung mga inchik, no? Lihim lang na tinatago doon sa Amerikano. Okay? So, sunod, pagkatapos, nung naging mayaman na itong si, biglang naging yaman, tagal-kusiniro lang, biglang yumaman, nagkaroon ng, dahil sa pagnanakaw ng pera. O, pakinggan po natin ito, Lahi daw siya ni Rizal. World was laundering money, and that its corporate bureaucrats go to great lengths to make sure that their illegal activities are never What if I told you that the most powerful banking entity in the world was laundering money, and that its corporate bureaucrats go to great lengths to make sure that their illegal activities are never discovered? Well, right now you're probably thinking that's not news, but stay with me here. The World Bank is an international financial institution that's designated to help developing countries by providing loans on the name of, quote, reducing global poverty. However, the banking giant has been accused of actually increasing poverty by keeping the third world in perpetual debt and in servitude to the first world. But aside from its obvious critiques, there's also blatant criminal corruption taking place at the highest levels of the financial institution. One woman has risked everything to shed light on this truth. She's exposed information that reveals the extent of the collusion between financial groups and foreign governments. Her name is Karen Hudes. She was senior counsel at the World Bank for 12 years before blowing the whistle. She's joining me now to talk about her experience and what it all means for the rest of us. I'm joined by Karen Hudes. Thank you so much for coming on, Karen. Thanks for having me. So could you briefly explain what the impetus was for you to speak out? What did you see? I was a lawyer and I saw securities fraud. I saw financial information that was not being disclosed to $180 billion worth of bondholders. It was my job to make sure that the financial statements were correct. So first, I reported it up the corporate ladder to the audit committee. When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department. And when that didn't work, I went to the U.S. Congress. Senator Lugar wrote 3 letters to the World Bank saying, don't fire this lady. And they promptly fired When me. there's a world of This means that the U.S. Congress does not have the information that it needs. So they stuck with the problem. After I was fired, 3 senators asked for a GAO inquiry into the corruption that I was reporting at the World Bank. Senators Lugar, Leahy, and Bott. Walk us through what exactly, where was this money being laundered, to whom? The money was going every which way because anybody that reported misconduct was fired. So in one case, the borrowers were being overcharged. In another case, I was reporting corruption in the Philippines. $900 million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, who was in default on his loans. Philippine National Bank went into default. There was a run on the bank. Philippine National, the investment company tried to bail out the bank for $500 million. And then the board was lied to. And my story is about trying to uncover the cover-up. The cover-up went all the way to Congress, and then it went to 188 ministers of finance. So this is corruption in the entire world. And until it's set straight, what we're going to have is we're going to have a currency war. So you think that this was just a microcosm of what's happening across the entire institution? You just saw one aspect of this kind of laundering. It wasn't just me. There's a group of World Bank whistleblowers. There's one of us from the United Kingdom. There's one of us from Mexico. There's one of us from India. There's one of us from Ethiopia. And we're all reporting the same thing, corruption from top to bottom of that institution. The money's going every which way, but where it needs to go to fight poverty. And so you said that you were kind of stifled, and you went to the government, and then you had a couple senators on your side, Congress people.
What if the corporate press, you said that you continuously try to go to them with the story to cover it, and you were shunned as well? Absolutely, and the reason why I found out. So, corruption in the entire world. Sino ba ang may gawa? Di ba Chinese Chamber of Commerce? Kasi ang pinuno nito ay si Lucio Tan. So, ang Chinese Chamber of Commerce ay gawa ni Ramon Magsaysay, yung pinasisikat lagi nitong mga Chinese Filipino. No? Lahat ng pinasikat, tandaan nyo, ng mga Chinese Filipino ay naging tuta ng China. At ginawang katasan ang Pilipinas at ang mga mahihirap, tandaan ninyo yan. At yan din ang ugali ni Emilio Aguinaldo. So, ang Chinese Chamber of Commerce ay ginawa 1954. Ano? Gawa yan, no? Ni Magsaysay. At yan ang kumukuha ng mga pera natin. Kaya sila nasa gobyerno dahil ninanakawan nila ang Pilipino. Yun ang maliwanag yan. At matagal nang kaya yumayaman ang China dahil nagnanakaw ang mga inchik ng tax ng Pilipino kasi ang nagpupuntrol sa Pilipinas mula pa ni Emilio Aguinaldo ay mga gobernadorsilyo. Yan. Ito. Di ba? Diyan si Lucio Tan. Ayan. Oh. Dahil daw sa agawan ng Pilipinas, kaya ginagamit niya yung dugo ni Jose Rizal. Kasama niya ngayon si Henry C. Ito. So, meron ba na tama ba yung sinasabi ni Jose Rizal na ang Eden, Lost Eden ni Dr. Jose Rizal ay yung China, na kung saan andito yung mga sinasabi na kasama niya yung notorious drug syndicate na si Jose P.P. Oison, sino pa yung drug lords, Peter Lim, di ba? Maraming kamag-anak yung si Lim, ito, si Limahong, di ba? So, si Alfredo Lim, pirata ito, bakit? Kaya natin nasa yung pirata, gumawa siya ng monumento ni General Yepe. Ano? Si General Yepe, ginawa naman ni taga-Siamin din ito, kababae ni Duterte at ni Bongo at ni Emilio Aguinaldo. So ngayon, para maging hero, magkaroon ng historical share ang China, gumawa sila ng monumento ng mga Chinese Filipino galing kay Emilio Aguinaldo hanggang kay General Yepe. Ayun, sino si General Yepe? Kaibigan din ng mga Ko or So family o XU or Ko, no? Kaibigan itong si General Yepe. So, actually, after ng mga sinasabing civil war sa China, so, kita mo, civil war, sabihin sila nagpapatayan sa China mismo, inchik sa kapwa inchik, no? So, ibig sabihin, yun ang hindi nila, ikaw ba, sabihin mo, Pilipino ka, pinanganak ka sa Pilipinas, ang tinitingnan mo ay yung lugar na kung saan nagpapatayan ang mga tao at ang hari ay yung sinasabi nila ay Chinese ancestry. No? Dito, laging nagpapatayan at gusto mo si Jose Rizal na pinanganak sa Pilipinas, ang titingnan ay lahi ng mga mamamatay tao. Pwede ba yun? Lahi ni Aquino, ni Marcos at saka ni Duterte. So ngayon, bumalik daw ito sa Pilipinas, kasi ang gusto nilang sabihin ay kung saan ka nang galing, doon ka babalik. So, yun ang gusto nila na, so nagbabasa talaga ng literatura itong mga gobernadorsilyo. Okay? Sila Duterte. Yung may mga apo ng mga gobernadorsilyo, apo ng samahan o Secret Society ng First Republic, June 12, 1898. No? So, ang gusto nila kung saan ka pinanganak, doon ka babalik. Since na pinanganak si General Yepe sa Pilipinas, bumalik siya. Kasi ang tinitingnan niya ay kung saan siya pinanganak, doon siya babalik. Kaya lang ang problema, namatay siya sa Beijing. So, pwede ba yun na
namatay ka sa Beijing, ililibing ka sa Pilipinas, saka mamamatay tao, isang civil war, military ka, na pinagpapatay mo yung kapwa mo inchik, at sasabihin mo, pupunta ka naman sa Pilipinas, ipaglalaban mo na yung ancestors mo, pagpapatay mo ng mga Pilipino dito. So, yan din po ang ugali ni Jose Maria Sison. So, si Jose Maria Sison, yan din po ang ugali, ang pumatay ng Pilipino. So, tama ba na sinabi ba ni Jose Rizal na patay mo ang Pilipino, nakawan mo ang Pilipino, pagkatapos national hero ka na? Ha? Yung ba ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Di ba maliwanag na sinasabi niya? Ha? Sa aking bansa ay walang mamamatay tao. Sa bansa ng China, maraming mga mamamatay tao, maraming drug lords, maraming mga gambling lord, maraming pirata. Lahat ng uri ng kasamaan galing sa China. Ha? Di ba? Tapos sasabihin mo, impyerno na rin ang Pilipinas. Galing ka sa impyerno, sabihin mo, impyerno na rin ang Pilipinas. Kakalabanin mo yung mga kapwa mo, demonyo dito. So, wala naman demonyo dito. Sinasabi ng Sir dito na ang hari ko sa Pilipinas ay Diyos. Ngayon, sasabihin naman ni Duterte, siya ay kaparehas din ni Jose Rizal na ipinaglalaban din ang Pilipinas bilang New China. Dahil pinsan din ni Duterte itong mga Aquino. Kababata din. Dito sa Pilipinas, sabi dito ni Dr. Jose Rizal, ako ay may kababata na pinatay din. Sino yung mamamatay tao? Diba? Pero sabi niya, sa Pilipinas, walang mamamatay tao. Pero bakit may mamamatay tao siya dito? Nakikita. Bakit may mga pumapatay sa Pilipino? Diba? So, ganun. So, gusto ng China, linisin yung kanilang pangalan. Gusto ng mga gobernador silyo, linisin yung kanilang pangalan. Gusto lang palabasin, ang pumatay sa apo ng China ay mga Pilipino. No? Mula kay Jose Rizal, kay Duterte, kay Magsaysay, lahat ng mga namatay sa eroplano, si Robredo namatay din. Di ba? Ito si paliparan ng eroplano, namatay. Ramon Magsaysay, gumawa ng Chinese Chamber of Commerce, namatay din sa eroplano. Itong si helicopter man kinamatay nito. Lahat yata ng air incidents, parang pinalalabas ng mga gobernador silyo o mga inchik na ang mga pumapatay, sinasabotahe ng mga Pilipino, ang mga apo ng China. So ngayon, kaya nagreklamo itong si Aquino, what the Filipino are worth dying for. Kaya lumabas naman si Duterte. So apo din siya ng China. No? Sabi niya, galing daw siya sa Fujian province. No? Yung lulo niya, pinanganak siya sa Pilipinas. Okay, so ganito mga sindikato. Itong mga nasa likod niya, yung mga left-wing populism niya. Dahil siya ang pinuno ng Kabataan Makabayan, first batch ni Juma Sison. So, makakita mo yan dito. Saan ka nakakita na sila magrarally sa kanilang sarili? O katulad nito, si Marcos. Si Aquino, nirally niya si Marcos. Kapwa niya inchik. Okay? So, napatalsik niya ito, dala-dala yung ginto. Pinasertify kung saan-saan. Ang manalo, bumalik siya dito, yung di patay na siya, ang mga anak na nakipaglaban. So, dahil di ba daw tapos ang laban? So, inilibing siya ay doon sa libingan ng mga bayani. Pero pagkatapos ng ilibing, may nakalimutan naman siyang dapat sirain sa kasaysayan ng Pilipinas. Nung mailibing siya, nilagyan naman doon na sa gate ng libingan ng mga bayani, no, naglagay sila doon ng inscription na we do not know the dignity, or I do not know the dignity of their birth. So, di daw nila alam, yung mga nabubuhay na nakakita doon sa libingan ng mga sundalo, di daw nila alam kung anong dignidad ng mga nakalibing doon. At kasi ang nagdidikta ng dapat idagdag sa kasiraan ng mga Pilipino ay itong mga tao ito, itong apo ng China na ito. Okay? Mga Fujian Chinese ito. Kasi kahawig din ni Duterte.
na ang sinasabi nito, sige, pag nakalibing na si Marcos, kasi ang nagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas si Marcos, ang sumusunod naman na nagsusulat din sa kanya ng kasaysayan ay itong mga so ang nangungunang mga gumawa ng kasaysayan dito ay itong apo ni Limahong si Marcos. Pag alis niya si Marcos at napatalsik siya, kasi dito sa kayamanan usapin basta sa kayamanan, ito ay tungkol sa kasaysayan at saka sa heroism. Kasi diba, no to Marcos, no to Marcos. So, ibig sabihin, nagsisigaw itong mga bata mga kabayan, hindi nila kilala kung sino ang totoong bayani. Hindi daw ito bayani, ang gugulo nila, di ba? Pero sila rin yan. Sino nga ba talaga ang bayani sa inyo? Itong mga nagsisigaw, ito sila Duterte, at saka yung nanay niya. Kasi yung nanay niya, teacher. So, nandiyan sila, kalaban niya ay si Marcos, kapwa nila in chief. So, anong pinagkipaglaban nila? Si Marcos daw ay hindi national hero. Okay? Okay. Hindi daw yung national hero. Okay, so ibig sabihin, ang national hero nito, mga kabataan makabayan, kasi ito likwing ng PDP, laban. So, ibig sabihin, yan yung taga-sigaw din. Okay, so sino yung mga taga-sigaw dito, yung pinuno ng taga-sigaw? Di ba itong si Maria Sison, yan, teacher ni Duterte, tinuruan si Duterte na sumigaw sa kalye na hindi daw national hero itong si Marcos, yung kapwa niya in chief. Ito si Marcos. Okay? Yan. Ito, yung kalaban nila si Marcos. Si Rodrigo Duterte at saka yung mga kalaban ni Marcos, saka mga Aquino. Kasi si Aquino, itong si Aquino ay taga-Xiamen din. Ito sa Benigno Aquino at Ninoy Aquino, taga-Xiamen din. Kapwa taga-Xiamen niya ito si Duterte, taga diyan sa Pujian. So sila yung mga kabataan makabayan na kalaban ni Marcos. Okay, kapwa nila in chief. Tapos, ang nagtuturo sa kanila na labanan si Marcos, si Maria Sison. Nang sabi, hindi daw hero si Marcos. So, ang gusto nilang mangyari, ay hero ay si Aquino. Okay, so si Aquino, ay siya nag-legalize ng Communist Party of the Philippines. Kasama itong yung kasama niya sa kulungan, yung kapwa niya in chief din. Okay, so sila kinukulong nila yung sarili, pinapalaya nila yung sarili. So, parang artista ba? Dapat mayroong api sa atin at mayroong tagapagligtas. So, pero yung gagawin natin, baguhin yung kasaysayan ng Pilipinas. So, nung makapagnakaw na itong kapwa nila in chief, okay, nag-anyang mabuti naman to. So, si Marcos ay yung lahi ni Limahong. Okay. Saan ba yan? Okay, ito yata. Okay. So, ganyan ang mayari sa atin. So, pag binuo po natin, ito na yung mga tao ito. Yan yung mga apo ng Gobernador Silio. Magmula dito kay Ginaldo, ayan po yan. Okay? So, si Corazon Aquino, si Benigno Aquino, nandiyan, magkakasama sila. Ito si Aimee Marcos, wala daw national hero ang Pilipinas. Kaya nawalang national hero, kasi sinama nila sa Chinese-Filipino si Dr. Jose Rizal. Okay, yung naka-blue na yan, yung naka-highlight ng blue. Okay? So, sila, alam nila na si Dr. Jose Rizal ay kabilang sa Chinese-Filipino, pero ayaw nilang tanggapin si Marcos na national hero din ng bayan nila o bayan ng Pujian Ancestors. Ibig sabihin, ang Pilipinas, bayan ng Pujian Ancestors. Kaya lang, sila ayaw nilang tanggapin si Marcos na hindi ka national hero kasi nagnakaw ka. Sabi naman ng sabi naman nito, nagkwento naman sila. Ikaw ka lang kapwa nila Pujian Ito naman nagkwento na hindi, national hero yan. Lumaban yan sa mga Hapon. Actually, hindi naman ito lumaban sa mga Hapon. Ang tatay po nito ay binitay. Binitay po yung tatay niya. Tingnan niyo dyan sa Wikipedia. Si Marcos. Anong history niya? Binitay yung tatay niya. Kaya
Kaya siya ay nakalaya dahil doon sa yung binigyan sila ng pardon ng Hapon dahil nga siya naging propagandista ng Hapon nung panahong giyera. Okay? So, at yung mga kanyang mga claims na tungkol sa mga dekorasyon niya, na mga kung anong natanggap sa giyera, mga piniki niya, kasi nag-research itong mga Amerikano, hindi naman totoo. So, ganun po nangyari. So, yung sa early lives niya, dun makikita yung personal life niya, So, ito po yan, So, yung tatay niya na si Mariano Marcos ay isang lawyer, isang congressman din. Okay? Pero siya ay pinatay ng mga Pilipino, guerrilla, noong 1945. Kasi propagandista ng Hapon, kaya hindi totoo yung hukbalahap. Hindi siya lumaban sa Hapon, Kalaban siya ng mga Pilipino. Collaborator, makapili nung World War II, yung tatay nitong si Marcos. Kaya hindi maganda ang history ng mga Marcos. So, pinagaganda lamang nung nasa media, nung mga maharlika. Kaya nga, pinipiki nila ang kasaysayan ng Pilipinas, yung People's Revolution, ay binibigyan nila ng bagong kasaysayan ang ating bansa. Na silang mga Pilipino, nagre-revolusyon sila, laban sa Amerikano, dahil ito'y bayan ng Pujian ancestors. So, binitay nga yan, di ba? Sa, punong kahoy. Ganon nangyari niyan. So, ayun, his remains were left hanging on the tree. Yung kanyang bangkay, iniwan ng mga guerrilla doon sa punong kahoy. Kaya galit na galit itong si Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Kaya gusto niyang gawing bayan ng Pujian ancestors ang Pilipinas dahil galit sila sa Pilipinas. Naghihiganti sa mga Pilipino itong mga Marcos. Yan ang totoo niyan. Kaya nagnakaw siya ng kayamanan ng Pilipinas. Okay, so at yung lulo niya, di po ba, pinag-usapan natin, na iba na ang, kaya yan, magmula nung maging presidente si Marcos, hanggang ngayon, iba na ang tinuturo sa ating mga universities. Si Dr. Jose Rizal ay apo na ng China. At ang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal, hindi ang mga Pilipino, hindi ang bansang Pilipinas, at hindi ang kanyang Diyos, kundi yung mga ancestors ng Pujian province. So ngayon, mula kay Marcos hanggang kay Duterte, hindi na natin alam ang national hero kasi hindi daw din nila alam. So ibig sabihin, ginawa tayong mangmang na katulad nila, gumawa sila ng sariling historia nila, pinirata yung kasaysayan natin na hindi mo naman pwedeng piratahin. Kasi pag binasa niyo ang mga paragraphs na yan, hindi tumutugma dun sa sinasabi ng mga inchik. So, mali yung sinasabi nilang kasaysayan. So, hindi pa pattern yan doon sa totoong kasaysayan ng Pilipinas. So, iba talaga ang kanilang mindset. So, yan po ang pag-aaral natin na hindi mo matatagpuan ang Pilipinas sa dugo ng China o sa Chinese village. Pag binasa niyong mabuti ang Last Farewell ni Dr. Jose Rizal, hindi tumutugma yung pinagsasasabi ng mga inchik. So, okay, isa-isahin natin. Okay. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi tungkol sa lahi. Okay? Ang sabi dito, meron siyang isang bansa sa rehiyon ng araw. Okay? So, wala siyang sinasabing meron ditong isang lahi sa Sea of the Orient na lulo ng inchik. Di ba? Walang sinasabi dyan. Okay? Ang nandyan ay bansa sa rehiyon ng araw. So, sa rehiyon ng araw, nasaan ba yung Pilipinas? Di ba? Sinabi ni si Rizal, nasa Orient. Okay? Ako may bansa, nasaan? Nasa rehiyon ng araw. Saan ba yung sinasabing rehiyon ng araw?
Yan yung sinasabing north of equator, no? 120 degrees east of prime meridian. Ayun ang sinasabi niya na diyan makikita ang Pilipinas. Okay, sa region of the sun. So, ibig sabihin, paliwanag na hindi pwedeng i-apply ng inchik na makikita ang Pilipinas sa dugo ng inchik. So, kasi ang gusto nang tingnan ni Jose Rizal yung China. Hindi naman tinitingnan ni Dr. Jose Rizal yung China. Ang tinitingnan niya ay yung rehiyon ng araw. Nasaan yung Pilipinas? Sa rehiyon ng araw. Okay? So, at hindi pa sapat yun. Sinabi pa niya, saan sa rehiyon ng araw? Okay? Sinabi niya sa dagat. O, diba? Nasa dagat. So, walang titingnan ng Pilipino kundi nasa dagat lang sila. Rehiyon ng araw na nasa dagat. Nandun yung bansa nila. O, di ba napakaliwanag? O, saan nga sa rehiyon ng araw? Nasa Orient. Ano ba yung sinasabing Orient? Silangan. Tama ba? Nasa silangan ng Pilipinas? Tama. Di ba? Wala yan sa kanluran. So, paano mapapaliwanag na ang Orient ng Pilipinas ay yung China? Kasi ang tinitingnan mo, hindi naman yung meridians. Ang tinitingnan mo yung northwest to southeast direction ng travel ng Chinese. Nagbangka pa sila. So, ibig sabihin ba na nung dumating si Limahong, nakita niya na ang Pilipinas ay paraiso. So, ibig sabihin, pag sinabing Eden, bago dumating ang inchik, paraiso na ito. Ay, kaninong paraiso yung Eden? Di ba sinasabi ni Dr. Rizal, Diyos ang naghahari, di paraiso ng Diyos, diba? Di paraiso ng inchik. O bakit ipaglalaban nyo yung inchik, ancestors nyo? Meron bang Diyos na ipinanganak sa lahi ng China? Pag sinabing Eden ang Pilipinas, Diyos ang lumalang sa mga Pilipino sa binhi ni Jose Rizal. So, ibig sabihin, si Dr. Jose Rizal hindi galing sa lahi ni Ham. No? At hindi pwedeng galing ang lahi ni Adan kay Ham. Okay? O kaya yung lahi ni Adam galing doon sa Chinese ancestors. Yung ibig sabihin, pag sinabing Eden, galing kami sa generations ni Adam. Hindi yung sasabihin nun na yung Diyos at saka yung si Adam galing sa China. Yun po ang ibig sabihin ng Eden. So, napakalaking bagay na maintindihan natin kung anong Eden. Ang ibig sabihin, ang Eden, lahat ng nilalang ng Diyos from the very beginning. Ano ba yon? Region of the sun. Okay? Sun. Pag sinabing region, yun yung space. Ay yung sun, yun yung mga star o stars. No? Na nandiyan sa rehiyon or space of heaven. Okay, so, nasaan ba yung space of heaven na sinasabi ni Jose Rizal na nandoon yung Pilipinas, di ba? Ang sabi ni Jose Rizal, nasa atmosphere, di ba? Yung space, pag sinabing atmosphere, malaki yan, di ba? Hindi mo pwedeng basta-basta hamakin pag sinabing meron akong bansa na may atmosphere, no? So, ibig sabihin, merong 7 layers yan, 5 layers, no? Galing dyan sa surface ng daigdig. Ano? May 7 layers tayo sinasabi. 5 layers, no? So, yan ang ibig sabihin. Ganyan ang lumalabas na, okay, sabi ni si Rizal, meron akong bansa, eto, saan siya? Nasa rehiyon ng araw. So, asan ba yung rehiyon ng araw? So, minagnify lamang natin ito, no? Nilagay lang natin dito sa labas. Pero actually, itong area na ito, nakikita mo yun doon, no? Ito yung araw, ito yung region of the sun. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay nasa isang solar system. At sa kalangitan, may isang Pilipinas lamang si Dr. Jose Rizal. No? At yung Pilipinas na yon, may atmosphere. Diba? So, pag sinasabing may atmosphere, ibig sabihin niya ay ang nagbibigay ng hininga hindi Chinese ancestry. Walang nagbibigay ng hininga sa mga Pilipino kundi yung mga nilikha na bagay ng Diyos sa kapaligiran sa simula pa. Yan ang sinasabi dyan. Kaya mali yung sasabihin na founding father ng Pilipinas ay mga inchik na taga-Pujian. No?
Dito, sinasabi ng si Rizal na wala siyang inidolo kung hindi ang bansa lamang. Pero sinasabi niya, Pilipinas yung bansang yon, hindi Maharlika. Ano? Hindi Jigjang. O paano naging Jigjang ay mas mataas kaysa doon sa ano? Hindi kayo nagbabasa ng Das Farewell, ano? Nagmahal ba si Dr. Jose Rizal dito na nagpaalam siya? Sabi niya, Beloved Pilipinas, namatay siya para sa Pilipino. O diba? Hindi para sa Enchik. Ano? So, ganun yan. So, ang bansang ito, sabi niya, walang alipin dyan. Sabi sabihin, galit siya sa mga pumatay sa kanya, sa mga gobernadorsilyo at sa mga Espanyol na inalipin ang mga Pilipino for almost 377 years. Eh, nadagdagan pa ngayon. O, di ba? So, hanggang kailan tayo magpapaalipin, mga Pilipino? So, ngayon, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, oh, country, pray to God. O, paano sasabihin mo na yung bansa natin, ang China, nagdadasal ba yung mga Chinese sa Diyos, di ba? Ang tinatawag nila, yung Chinese ancestry nila, lagi, Diyos ba yun? Di ba? Yan yung sinasabi natin, no? Sabi ni Dr. Jose Rizal, oh country, sino ba yung country na sinasabi niya? Pilipinas. Oh Pilipinas, my country, my beloved nation, pray to God. Kung nasan ba yung Diyos? Nasa China. So, hindi yan tungkol sa Chinese ancestry na gagawa ka ng hero ng mga kayo-kayo lang. Yung lahi nyo lang. So, iba yan, ano? So, ang gusto ng China o ng mga Chinese, ang maging Eden ay ang China. Doon galing si Jose Rizal, hindi galing sa Pilipinas. So, meaning, mali pa rin kasi kung China yung Eden mo, nasa dagat ba yung China? Di ba? Wala man na perlas ba ito na nasilanganan? Di ba? Pag sinabing silanganan, ang reference mo prime meridian, going to the east. Di ba? Ay bakit titingalain ni Dr. Jose Rizal, pupuntahan ni Dr. Jose Rizal yung titingnan niya yung China? Hindi naman tinitingnan ni Dr. Jose Rizal yung northwest to southeast direction, yung bilateral direction. Ang tinitingnan niya ay yung galing sa equatorial at galing doon sa prime meridian. Nandun daw ang Pilipinas. Okay? Nasa itong lugar na yan, halimbawa ito, no? Yung kanyang monumento, 14 degrees north of equator. Di ba? And 120 degrees east, no, of prime meridian. So, yun ang region of the sun. Okay? Ito, hindi naman ito measurement of time na northwest to southeast na tinitingnan ni Dr. Jose Rizal na direction. Diba tinitingnan yung direction, yung latitude, longitude ng Pilipinas. Hindi yung bearing ng China. Diba? At saka, si Dr. Jose Rizal, hindi niya sinasabing tumitingin siya ay sa surface of the earth, basta-basta lamang. Ang sinasabi niya is very, heavenly. Yung celestial objects ang pinagbabasihan niya. Na if you look down from above, you can see the region of the sun. Ito na yung sinasabi natin, no? Baga, yung daigdig na tutunguhan natin ngayon sa oras na ito. So, if we are the moon, if we are in the moon, we can see the Philippines at the region of the sun at the eastern hemisphere, sa western Pacific Ocean, no? Okay, so ito yung Pacific Ocean. Sa west of Pacific Ocean, may dagat doon. Yung Western Pacific Sea, no? Andito siya. Ayun yung sinasabing Sea of the Orient o Sea of the East. So, kasi pag sinabing Orient is, yun yung nandito sa malayong silangan na. Okay? Kasi ang silangan nagsisimula nga dyan sa prime meridian hanggang dito sa anti-meridian. Okay? Silangan yan. Kaya lang sinasabi niya ay Orient, ibig sabihin, bansa na nasa
Far East. Okay, yun ang ibig sabihin nun. Kaya lang, saan sa Far East? Nasa sea. Sea, nasa karagatan. Oh, di ba? Pwedeng sasabihin mo dyan na yung ancestors ang nakikita mo sa karagatan ng malayong silangan. Hindi ba? Hindi naman. Oh, farewell, beloved ancestors, treasured region of the sun. Yung naging perlas yung mga ninuno mo. Pwede bang maging perlas yung inchik? Hindi. Kasi mamamatay sila sa dagat, di ba? Hindi pwede sila maging perlas. Ang pwede lang maging perlas yung mga pulo ng Pilipinas. Di ba? Oh, kasi nakababad yan sa dagat. Yung foundation yan. Yung foundation ng inchik, pwede mo bang gawing ibabad dyan? Yung dagat naman, di naman pwedeng gawing dugo. O, di ba? Kaya may pang-iitan na nga na tubig. Sasabihin mo pa galing siya sa dugo. Titignan dito. Tumingin ka sa langit. Pumunta ka sa langit, tingnan mo ang Pilipinas, nasa dagat siya. Nasa rehiyon ng araw siya, sa dagat. Hindi yung pagtumingin, galing ka sa langit, tinignan mo ang Pilipinas, nakikita mo lahat ng inchik nandoon. Hindi ganon. At yung mga inchik papunta, paparoot pa rito doon. Pwede mo maging perlas na silanganan yung China. Kaya nga perlas nga eh. Hindi pwedeng, kung sinabi ni Dr. Rizal ng dragon na nasa dagat ng malayong silangan, pwede tayong maniwala na inchik si Rizal. Bakit ginamit niya perlas? Di ba? Kung sa dragon sa dagat, baka maano yung apoy niya sa bunganga niya. Hindi magbuga. Perlas, di ba? So, dito, walang kahihiyan ang mga nakatira sa Pilipinas. Kasi nga, Eden. Pag sinabing Eden, Diyos ang naghahari. At kung yung lugar na yan ay Diyos ang naghahari, ang sinasabi nung si Rizal, dapat dyan, walang mamamatay tao. Walang alipin at walang nagpapahirap. Kasi ang Diyos hindi nagpapahirap. Sino bang nagpapahirap sa atin? Di ba yung mga inchik? Ang gusto nila pati yung Diyos, sumunod sa kanila. Okay, gusto nila maniwala yung Diyos doon sa mamamatay tao, doon sa oppressor, tsaka dapat may alipin yung Diyos. Pwede bang ganon ng reverse niyo yung history ng Pilipinas? Hindi. Di ba? So, hindi tungkol sa lahi ng inchik ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Okay? So, walang sinasabi dyan na lahi. Okay? So, hindi yan lahi ninyo. No? Okay? So, okay. Ganyan pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal. Okay? Na ang Pilipinas ay umiikot, no?